magpasalamat talaga sa Panginoon. Kasi hindi ko akalain for the past few months, I think mga 2 months yun 2 months mahigit. Nawala ako. And ngayon nandito ako nakatayo sa inyong harapan. And hindi mo ma-imagine. Kahit ako hindi ko ma-imagine na isang araw babalik ako dito, tatayo ako sa harapan niyo. And malaking pasasalamat ko yun sa Panginoon. Sabi ko na hindi ko mapipigilan Pero sabi ko, yung pagtayo na to is isang malaking bagay na muli kong binabalik yung buhay ko sa Panginoon bilang isang pasasalamat. Amen po ba? And ang title nga po pala ng message ko ngayon is, wala pa yata, Forgotten God. Kasi alam niyo po, sa kabila ng maraming pagkalimot natin sa Panginoon, si Lord, grabe naman siya magpaalala sa tao. Amen po ba? Malaking mensahe sa akin ng Panginoon yun, na sa kabila ng tao, na madalas tayo makalimot sa Panginoon, si Lord, hindi siya tumigil para paalalahanan tayo. At ilagay tayo dun sa mga matutuwid na daan. Ilagay tayo dun sa buhay na mas makakabuti sa atin kasi iyon ang alam niya. Amen po ba? Sabi sa verse sa Bible, sabi ng Panginoon doon, kung ang tao ba hindi naging tapat, ako ba hindi na rin ba ako magiging tapat? Ang Panginoon pinakita niya sa atin na siya, lagi siyang tapat. Ang Panginoon, faithful siya sa buhay natin Na kahit, hindi minsan tayo madalas hindi nagiging faithful. Tayo madalas, hindi tayo, parang, di ba, madalas natin nakakalimutan ng Panginoon. Pero ang Panginoon, hindi siya tumigil na tayo mapaalalahanan tayo. Sabi nga sa kanta, di ba, God's love never fails. Ang Panginoon talagang hindi nagkulang sa atin. Amen po ba? Palakpakan mo natin ang Panginoon. And doon ako, sabi ko, Lord, grabe ka. Sabi ko, for the past few months, sabi ko, ang dami ko naranasan. And nakita ko ang Panginoon hindi siya tumigil sa atin para mapaalalahanan tayo. Amen po ba? Yung 2 months na yung ginamit sa akin ng Panginoon para maipakita sa akin at may maipaalala sa atin. Kasi diba sabi diyan, forgotten God. Ibig sabihin, pag may nakakalimutan, merong maipapaalala sa iyo. Amen? Yung mensahe ko sa atin ngayon, alam na natin to Pero sometimes, pilit nating kinakalimutan. Na alam na natin, hindi natin nagagawa. Amen? Kaya sabi diyan, forgotten God. How many times natin kinakalimutan ng Panginoon? But God, He never fails. Yung love sa atin ng Panginoon, laging nandun, buong buo. Amen po ba? Handa na po ba kayo? Mukhang natatakot ako sa inyo. Huwag niyo ako takutin. Alam niyo po, God reminds me these things. 3 things lang po pinaalala sa akin ng Panginoon. And yung unang-una is, nung ako lang mag-isa, ito na, medyo matindi na to. Ako lang kasi, syempre, alam niyo po, yung first point ko, nakalagay dito. Basic na basic to, pero alam ko ito talaga yung root Sabi ko, Lord, ano po ba yung bagong Pero wag kang mag-isip ng bago, sabi ng Panginoon. Ang yun mo, yung kung ano talaga. Alam niyo po kung ano yun? Relationship with God is more important than everything we have. Amen po ba? Naniniwala po ba kayo doon? Na tayo, lahat ng meron po tayo ngayon is bunga ng pakikipagrelasyon natin sa Panginoon. Amen po ba? So, hindi ko na kayo papaligo-ligoyin. Ako, kakilala niyo naman ako. Dati akong, di ba, tumutugtog dito. And talagang ginamit ako ng Panginoon. Talagang tayo, magmula dun sa, parang, alam mo yun, yung buhay natin na, hindi naman sa parang, pero walang-wala talaga Pero inangat ka ng Panginoon dun sa mas magandang bagay. Amen po ba? Nakita niyo po ba yun sa akin? Inangat ako ng Panginoon kasi hindi naman po talaga ako ganun Kung naaalala natin yung kwento sa amin nila coach, yung umpisa namin magkakilala, sobrang hirap ng buhay, halos nilalakad namin yung Luzon mula Luzon hanggang dito sa church.
na talagang makikita mo, wala akong maipagmamalaki sa Panginoon eh. Amen po ba? Na ultimo pamasahe, ang pera ko nun, 2 pesos, pambili na ice water pag pagod na pagod ka na. Maalala mo kaya. Pero, ganun talaga. At dalawa kami ng ate ko nun. Sabi pa nga ni Pastora, naglalakad kayo lagi araw-araw? O sige, susunduin na namin kayo. Biglang sinusundo na kami nila Pastora, nila Coach doon dati sa Luzon. Nakita nila yung bahay namin doon. And, galing doon sa sitwasyon na yun, alam ko nakita nyo na inangat ako ng Panginoon. Nagkaroon ako ng leader na katulad ni Coach, nagkaroon ako ng mga material na bagay, yung CB na motor dyan, pinagkaloob sa akin ng Panginoon sa pamagitan ng leader ko. And hindi ko ma-imagine na isang araw magkakaroon ako ng ganun. Samantalang independent ako. Na wala ako sa mga magulang ko, maaga akong nahiwalay sa kanila. And pag titingnan mo yung buhay na ganun, parang, di ba, makikita mo lang yung gawa ng Panginoon eh. Makikita mo yung kamay ng Panginoon talagang dumapo sa akin. At inangat ako ng Panginoon doon. Amen po ba nakita natin ginagamit ako ng Panginoon? Tapos, kasama ko sa A12. Ngayon, hindi na. Kasama ko sa praise and worship. Ngayon, hindi na. Bakit? Kasi meron ako nakalimutan. Katulad nga na sabi ko kanina, relationship with God is more important than everything we have. Yung mga bagay na yun, ano lang yun eh, bigay lang siya ng Panginoon eh. Yung mga bagay na meron tayo ngayon, dahil, di ba pag ang isang mag-asawa, yung babae, pag nakipagrelasyon siya sa lalaki, unang-una nangyayari, naging apelido niya yung apelido ng lalaki. Alangan naman yung babae maging apelido ng baliktad. Tapos, hindi lang yun, lahat ng meron ng lalaki, nagiging pag-aari ng babae. Alam niyo, parang ganun sa Panginoon, yung pagkikipagrelasyon natin sa Panginoon, ganun na ganun. Na tayo, dahil tayo, nakipagrelasyon tayo sa Panginoon, nagkaroon tayo ng buhay na maganda. Amen po ba? Nagkaroon tayo ng buhay na, nakita niyo ako talagang inangat ako ng Panginoon. Wow, grabe. Makita mo si Arvin, wow, galing mag-gitara, ganyan, daming umaanga. Pero, hindi lahat yun sa akin eh. Dahil ninawakan ng Panginoon yung buhay ko, at sa ating lahat. Di ba nakikita natin ng mga lahat tayo dito, ginagamit ng Panginoon. Kasi, meron tayong relasyon sa Panginoon. At lahat ng yun ay bunga. Amen po ba? At sabi ko dito, God reminds me of this. Bakit pinaalala sa akin ng Panginoon? Kasi, yun yung una-una ko nakalimutan eh. Yung relasyon na meron ako sa Panginoon. Sabi ko nga sa inyo kanina, di ba, makalipas ng 2 buwan na wala ako. Why? Kasi yun una ka nakalimutan. Yung relasyon ko sa Panginoon, unang-una, nawala. Hindi ko naayos. That's why, hindi na ako nakatugtog. Hindi na ako kasama sa A12. And, alam niyo po, sa pagiging mag-isa, napaka hirap nun. Kasi, alam niyo yung parang sabi dito, nakita ko una-una, tumingin ka sa tamang tingnan, bumalik ka sa original source, and it is like going back to 0%. Parang, alam mo yun, wala akong naging kaibigan. Siyempre, sabi ni Coach, tanggal ka na. Tapos, hindi ka muna kasama dito sa ganito. Ganyan. And, para akong talagang walang-wala. Nandun nga ako sa Barte. Grabe, ang laki ng bahay ko dun. 4th floor, ako lang mag-isa. Kulang na lang ko, kaibiganin ko si Bukyo eh. Pausapin ko eh. Minsan, nagkabanding kaya kami nun ni Bukyo. Pinapakain ko siya ng mga, tapos naglalaro kami. Kulang lang ang kausapin ko eh. Kasi wala akong magawa, ako lang mag-isa. And, alam niyo po, pag ikaw lang mag-isa, unang-unang ginawa sa akin ng Panginoon, di ba, hiniwalay niya muna ako. Sineperate niya ako doon. Doon sa mga bagay na nakakapagpagulo, naisip ko. Para i-remind sa akin ng Panginoon, ano ba yung unang-unang nawala sa akin? Di ba yung relation? And from that, tumahimik ako eh. Tinigil ko yung sarili ko doon eh. Tapos, ang naging buhay ko lang doon,
ano lang, alis-alis lang, tapos wifi. Naging kaibigan, close ko rin yung wifi, buong maghapon. Puro wifi lang, tapos internet, ganyan. Ganun lang yung buhay ko doon, kasi ako lang mag-isa. Pero alam nyo, siguro mga ilang linggo ako ganun, sabi ko, grabe, hindi ko na kaya to. Napakahirap. Tapos minsan nakakatakot, kala may multo. Tapos, kasi ikaw lang mag-isa eh. Tapos, lalo na, di ba, pag basketball, hapon, ganyan. Basketball na, bibisa sila jowa. Doon lang ako sa kama. Si Ricky, nagbibrief yan doon sa labas eh. Lahat kami doon kasi wala namang babae. Kulang lang, walang brief eh. Joke lang. Kasi, alam niyo po, una-una pinaranas sa akin ng Panginoon, ikaw lang muna mag-isa para maalala mo yung ano yung mahalaga na nakalimutan mo. Which is, yung personal relation sa Panginoon. Amen po ba? Alam ko, parang sa pandinig natin, parang, basic na basic, alam na alam. Amen po ba? Pero wala akong magagawa eh. Kasi yun talaga yung pinaka-root. Ayun talaga yung pinaka-meron tayo bilang isang anak ng Panginoon. Amen po ba? Is yung wag natin kakalimutan na higit sa lahat yung relation na meron tayo sa Panginoon. Amen po ba? Kaya yun, unang-una ko nakita, tumingin ako nakita ko pala yung dapat kong tingnan, which is ang Panginoon. Kasi ako na lang mag-isa eh. Amen po ba? Ako na lang nandun. Nagsimula ako mag-isa, nag-pray ako. Tapos, doon lang ako sa kwarto, patugtog lang ng mga worship. Nagsimula uli ako. Parang, di ba, binalik ka ng Panginoon sa umpisa, para kang born again uli. Tapos, parang naalala mo, pambira, ito yung una kong ginawa. At yung ginawa ko yun, nakaramdam ako ng pambira, ang sarap. Nakaramdam ako ng parang, wow, kakaiba. Hindi mo pala kailangan isipin muna yung iba. Pag ikaw lang mag-isa, kailangan meron kang intimate relation sa Panginoon na kahit ikaw lang mag-isa, kaya mo. Amen po ba? Pangalawa, yung pagdedepende. Eto na, syempre, naayos ko yung relation ko sa Panginoon. Tapos, binalik ko yung dati, nakakapag-pray na ako, nakakapagbasa ako ng Bible. And, syempre, hindi lang naman natatapos dun. Hindi naman, parang ganun lang yun, okay na. And, sabi ko, nagte-text ka ako kay Coach. Sabi ko, Coach, ang hirap, sabi ko. Ang hirap, Coach, babalik na ako. Sabi ni Coach, nagawa mo na ba yung pinapagawa ng Panginoon? Nag-isip ako eh. Sabi ko, ano ba sabihin ko? Pwede ko sabihin na, oo, nagawa ko na. Pero sa Panginoon, hindi eh. Kaya, sabi ko kay Coach, Coach, sa totoo lang. Sa totoo lang, Coach, hindi pa. Nahihirapan lang talaga ako. Sabi ni Coach sa akin doon, kung nahihirapan ka lang, kasama yan. Pero, ang mahalaga talaga kung ano yung sinabi sa inyo ng Panginoon. Amen po ba? So sabi ko, balik na naman ako. Sabi ko, di talaga. Kailangan ayusin ko talaga to. And, yun nga, sabi ko, kailangan meron kang gawin. Eto na. Doon ako nakapagsimula na sabi ko, ako lang pala mag-isa. Aha. E di kung ikaw lang mag-isa, maghanap ka ng kasama, galing ginawa ko. Kasi dumalapit sa amin, may court yun. Tapos, doon ako nagsimula, nakakilala ko ng mga youth. Una ko sila nakilala, basketball eh. Tapos, yun, nagsimula kami doon. Una nakilala ko, isa. Tapos, in-invite ko siya. Sabi ko, pre, hindi ko pa ma-invite sa church eh, kasi di ba ako magsimba eh. Sabi ko, pre, ano ka ba? Pwede ka ba sa bahay, ganyan? Hindi, sabi ko, sinusalab, ano ba to? Inaano ko agad, sabi ko, pre, pwede ka ba sa bahay, ano tayo? Ano ba to? Hindi ko kasi sinabi agad na Bible study. Meron pala isa doon, sabi niya, CG. CG pala, ibig sabihin cell group. Sabi ko, tara, sa bahay tayo, CG tayo. Maris.
Sabi niya, oh sige, tara, tapusin namin itong basketball. So, yun, doon na kami nagsimula. Alam niyo guys, yung number itong sa akin ng Panginoon is, yung pagdedepende, yung sa lahat ng ginagawa natin sa Panginoon. Kasi, dati, nagba-Bible study rin naman ako dito. Pero, syempre, dahil nakikita mo lang yung iba, dahil yung iba, nagba-Bible study, dahil yung iba, ay may invites. Dahil yung iba, nakikita mo masipag. Tapos, ikaw, gagawin mo rin, magsisipag ka na rin. Hindi naman masama yun, but, parang merong mali eh. Amen po ba? Kasi, sabi ng Panginoon, yung paglilingkod mo sa Panginoon, yung paglilingkod mo sa akin, nakadepende ba dyan sa mga kasama mo? Dapat hindi. Yung paglilingkod sa Panginoon, maganda yun. Kasi sabi rin sa Bible, kailangan tayo lagi magkakasama sa gawain eh. Pero, hindi inaano ng Panginoon doon na dapat sa lahat. Katulad ng, syempre, meron kang sariling kailangan gawin, katulad na pagdi-disciple, pagba-Bible study. Amen po ba? Hindi mo pwedeng iasa lang sa mga kasama mo eh. And syempre, sa sitwasyon ko, hindi ko naman pwede iasa kasi wala naman akong kasama. Talagang mag-isa lang to. Sabi ko, sige, tara, kami lang. Doon ako naintindihan. Kasi yun yung ginawa sa akin ng Panginoon. Nagsimula ako mag-Bible study mag-isa. Tapos dun sa bahay, nagsimula ako sa isa lang, 2. And hanggang sa I think mga 7 na yun sila. For God be the glory. 7 na rin sila na talagang na Bible study ko. And talagang nakakatuwa nga rin kasi hindi sila sumama ngayon, next week na lang. Sabi pa ng nanay kanina sa akin, tinawag ako ng nanay ng isa dun eh. Kala ko mapagalitan ako. Sabi, tinawag, ay tita pala, tita. Tapos kinausap ako. Yung pala, sabi niya sa akin, born again ba kayo? Kala ko kung saan mo dinadalas yung anak ko, kala ko inuman. Sabi ko, hindi po, born again po kami. Tapos yung pala, sasabihin niya lang sa akin, ay ba't hindi ka mag-Bible study dyan? Dito na lang malapit sa amin. Ginanon ako, dinatuwa ako, sabi ko, wow, grabe. Sabi ko nga rin, talaga po, Nay, pwede, dyan po sa bahay niyo, pwede po ba? Sabi niya, ay hindi, bawal dito. Na-encourage na ako sa tita niya. Sabi ko, talaga po? Grabe, maganda po yan. Pwede po ba sa inyo? Sabi niya, ay hindi, dyan sa mga kapitbahay namin. Sabi ko, nice. Tapos, and alam niyo po, nakakatuwa. Kasi, doon ko nakita na, yung paglilingkod sa Panginoon, nagbibigay sa iyo ng sarap yung yung parang ginawa mo yung paglilingkod sa Panginoon nang walang ibang dahilan kundi si Lord lang. Amen po ba? Kasi ako, wala na akong ibang dahilan nun eh. Kasi wala na nag-aano sa akin, nagme-mentor sa akin, di na ako kasama sa meeting. Di na ako kasama sa di ba? Tapos hindi na ako kasama sa lahat. Ako lang talaga. Pero alam nyo, may purpose talaga ang Panginoon eh. Amen po ba? Kasi ginamit sa akin ng Panginoon yun. Yung pangalawang bagay na yun. Amen po ba? Na yung paglilingkod, dapat hindi nakadepende sa ibang tao o kahit sino, kahit sa mga parang leader natin, ganyan. Although na, syempre, di ba gagamitin ng Panginoon yun? Pero meron tayong mga sarili. Amen? Na talagang ikaw dapat, sarili. Kaya mong matawag dito? Kaya mong itulak yung sarili mo kasi meron kang personal na relasyon sa Panginoon. At yun yung magdedepende sa'yo. Amen? And, number 3 is, ito kakaiba to, English to focus. Wala dyan kakaiba no? Focus. Ito na yung verse ko. Kasi isa lang yung verse ko Dito sa Joshua 1:7. Yan na pala. Pwede po ba tayo tumayo? And sabay-sabay po natin basahin. 1, 2, ready, read. Be strong and very courageous. Be careful to obey all the law my servant Moses gave you. Do not turn from it to the right or to the left, that you may be successful wherever you go. Amen. Palakpakan po natin si Lord. And ito nga po, di ba yung unang ginawa sa akin ng Panginoon, inayos niya yung relation na sa akin. And yung pangalawa is, yung talagang naglingkod ka sa Panginoon nang hindi ka nakadepende sa ibang tao. And
Itong pangatlong matinding nangyari sa akin. Kasi, nagano ako, parang binigyan ako ng Panginoon ng pintuan. Kasi alam niyo po ba ako, andito pa po ba kayo? Alam niyo po ba ako, parang dumating sa point sa akin na parang ayoko na. Sabi ko, ayoko nang gawin. Tapos parang gusto ko na sumuko. And, yung pagkakataon na yan, napunta ako sa Cornerstone. Cornerstone Church. Doon ako kasi una dapat sa Victory ako magsisimba. Text nga ako kay Coach. Sabi ko, Coach, dito po ako sa Victory magsisimba. Sabi ni Coach, okay, sige. Tapos, yung pala, kasi magkatabi lang yung church doon sa may Robinson eh. Yung Victory doon, second floor yata, tapos yung Cornerstone doon sa may third floor. Eh di nung pagpunta ko doon sa Victory, tiyempo kasi, pagbukas namin, kasama kayong mga disciple, pagbukas namin, mga matatanda. Sabi ko, nako, tahimik. Tapos naririnig namin yung Cornerstone, sakto, praise and worship sila. Sabi ko, doon tayo, rakrakan. Akit kami, imbis sa second floor lang kami, napunta kami sa third floor. Tapos napunta kami doon sa may Cornerstone. And, alam niyo po, siguro mga nakatatlong punta ako doon. Doon ginamit sa akin ng Panginoon yung message na, yun nga, yung forgotten God, na pinaulit-ulit sa akin ng Panginoon. Na yan. Pero dito sa verse na to, pakibalik nga doon niya sa verse. Sabi dito, be strong and very courageous. Be careful to obey all the law my servant Moses give you. Sabi dito, ito yung talagang word na umano sa akin. Do not turn from it to the right or to the left, that you may be successful wherever you go. Amen po ba? Kasi, parang sa isip ko naghahalo na parang ayoko na, suko na ako. Parang ayoko nang gawin. Sabi ko kay Coach, nag-usap kami, parang, sabi ko, Coach, dumating sa point, parang ayoko na eh. Gusto ko na lang umalis. Parang binigyan ako ng pintuan na, ay hindi pa pala doon. Parang, basta yung time na yun, parang susuko na ako. Sabi ko, ayoko na. Kasi, okay naman, may church naman dito. Tapos, yung pa, nag-try ako, nag-audition ako. Yes. Tapos nag-audition ako doon, natanggap pa ako. Di talagang, wow, saktong-sakto to. Ano na agad ako, ititrain na ako, praise and worship na agad ako dito. Tapos, alam niyo po ba yun? Parang minsan ginamit ng Panginoon yung mga bagay na ganyan para makita natin at mahanap natin kung sino ba talaga at ano ba talaga yung pipiliin natin. Kasi yung nangyari, naniniwala po ba kayo dito, yung nangyayari sa bawat isa sa atin, katulad sa akin, pinaprocess lang ng Panginoon yung buhay natin. Amen po ba? Lahat ng buhay natin nakaprocess eh. And yung sa akin, yung nangyari, alam ko, na pinrocess ako ng Panginoon. Alam ko na nandun ako sa point na talagang meron nang inaayos at binabago sa akin ng Panginoon. Na kapag naayos ko yun, nagawa ko yun, magiging mas maayos ako dun sa buhay ko kaysa dati. Amen po ba? Pero tumating sa akin yung point na yan eh. Nasabi dito, do not turn from it to the right or to the left. Yung parang hindi mo alam kung saan mo napupunta. At parang hindi mo maintindihan ko, Lord, ano ba talaga? Sabi ko, alis na talaga ako. Sabi ko nga kay ate, sabi ko, alis na ako sa CMHT, sa vessel. Pero, totoo lang, parang hirap pa. Tapos, nagdadalawang isip ako kasi, pwede na eh. Andito na ako sa church, praise and worship na ako, tapos, okay naman, ganyan. Ang malupit pa dito, hindi naman siyempre, hindi ko naman sila sinisiraan. Maganda naman yung church, mayaman. Pero, hindi sila, baka big deal yung pagdi-disciple. Parang sabi ko, wow, pwede dito. Hindi ko di-disciple. Pasok na pasok. Sabi ko, wow, ano tayo dito, yahay. Ano ka lang, ang service lang dyan, Sabado. Sabado, Linggo, pahinga ka pa. Tapos sabi ko, pwede to ah. Tapos tinitext pa ako ng kasi may director na kami doon. Ang tawag sa amin, apprentice. Nasaan na po kayo? Sabi sa akin. Siguro Monday to Friday, ganyan. Lagi sa isip ko yun. Sabi ko, ano ba?
Pupunta ba ako? Papasok ba ako? Tutuloy ko ba to o hindi? Monday to Friday na ipag-isipan ko yung ganun. And alam nyo, sabi ko kanina, yung buhay natin, pinaprocess lang yan ng Panginoon. Amen po ba? Na kung tayo, sabi ka dito, di ba, ang Panginoon naglagay lang ng pinto. Kung ako siguro, parang kung nag-quit na ako, no, parang pinasok ko na yung pintong yan. Nasabi ko, ayoko na, pagod na ako. Hindi ko na natuloy yung process ng Panginoon sa akin. Sabi dito, that you may be successful wherever you go. Pero kung hindi ka ba magpapatuloy, magiging successful ka? Hindi. Kung mag-quit ka ba, magiging successful ka? Hindi. Alam nyo, isang ina na sa akin ng Panginoon na dapat wag mong sukuan. Dapat ikaw ituloy mo. Kasi pinaprocess ng Panginoon yung buhay mo eh. Amen po ba? And ginamit sa akin ng Panginoon yung title na yun, Forgotten God. Kasi ang Panginoon, naramdaman ko sa verse na yan, na ang Panginoon, hindi talaga siya tumigil. Di ba? Ang Panginoon, nangako siya, magmula kay Abraham, sabi niya, paparamihin ko ang lahi mo. Ano yung pangako niya, laging pangako niya kay Abraham? Na gagawin kong libo-libo yung lahi mo. Amen, di ba? Kasing dami ng bituin sa dagat. And alam niyo po ba, may nalaman ako. Ay! Hindi! Bituin sa langit. Sorry, last ko na yon. Alam nyo, dito na yung last. Kasi alam nyo, pinaramdam sa akin ng Panginoon, di ba? Ito pakinggan nyo mabuti. Sabi ng Panginoon kay Abraham, ibibigay ko sa iyo yung pangako ko sa iyo na paparamihin kita sindami ng bituin sa langit. Langit. Di ba? Alam niyo po ba na yon? From Abraham, inabot ng ilang libong taon. Hindi naman agad nakuha ni Abraham yun eh. Hindi naman din agad nakuha ni Isaac yun. Alam niyo po ba kung kanino inabot? Kay Joshua. From Abraham, Isaac, Jacob, Joseph. Sino sumunod kay Joseph? Kay Moses. And sumunod si Joshua. Alam niyo po ba, it takes 1,000 years para maabot yung pangako na yun. Ibig sabihin, isang napakahabang proseso na ang pinagdaanan nila para makuha at matanggap yung pangako ng Panginoon sa kanila. Amen po ba? Ibig sabihin, yung sinabi ng Panginoon dyan kay Joshua, siya na yung pinakalas. Ang Panginoon hindi tumigil. Diba? Hindi niya sinukuan. Yung pangako niya sa kanila, hindi niya sinakuan. Katulad sa atin, na ang Panginoon hindi tumigil sa atin at sumuko sa atin. Kasi yung pangako niya, gusto niyang mangyari sa mga buhay natin eh. Amen po ba? Alam niyo po, di ba yung nangyari sa akin? Parang, pinrasis ng Panginoon yung buhay ko eh. Na, winipe out talaga ng Panginoon sa akin. Tapos, tinanggal niya lahat. And syempre, nakakamiss din. Alam nyo, minsan umiyak din ako, tapos namiss ko rin yung, kaya rin, di ba nakita niya yung gitara ko, pumili ako ng gitara. Namiss ko rin tumugtog sa Panginoon, namiss ko lahat. And sabi ko, mananga rin ako sa Panginoon, sabi ko, Lord, naiiyak din ako sa Kanya kasi sabi ko, ang Panginoon, talagang hindi siya tumigil sa atin eh. Amen po ba? Hindi niya tayo tinigilan yung pangako niya sa atin na mangyari sa ating lahat hanggang sa maabot natin yun. And, yun lang, lahat ng nangyari sa akin, parang dinaan lang ako ng Panginoon sa process na dapat, wag mong iisipin na talikuran. Wag mong iisipin na sukuan. Amen po ba? Kasi lahat ng buhay natin, pinaprocess lang ng Panginoon eh.
At wag natin kakalimutan na lahat ng yun, pinlalo lang sa atin ng Panginoon. Amen po ba? Na sa atin, lahat na nangyayari sa atin, lahat yan, nasa kamay ng Panginoon at dumaan sa Kanyang lahat. And yun, wala naman ako ibang may share sa inyo, kundi yung totoo lang na nangyari sa akin. Lahat ng yun, yung relation natin sa Panginoon, yung pagdedepende natin sa Panginoon. And syempre, wag natin kakalimutan na dapat tayo nakapokus tayo sa iisang plano ng Panginoon sa atin. Wag kung ano-ano. Amen po ba? So, sabong ito, yun lang po. And, yun, gusto ko mag-thank you sa Panginoon kasi, yun nga, di ko rin talaga akalain na makakabalik ako dito. Eh, syempre, parang kayo na lang yung pamilya ko dito. Tapos, nawala pa kayo sa akin, gano'n. Kasi, sa simpleng ito pa pala last, hindi na to kasama dun sa sa pinipare kong message. Pero, inaano lang sa akin ng Panginoon ngayon na, kasi nangyari lahat ng yon dahil sa hindi pakikinig at pagsunod. Amen po ba? Sabi sa akin ng leader ko, hindi ka kasi nakinig. And syempre, dahil hindi ka nakinig, wala ka susundin. Alam niyo po ba, gusto ko lang pong idagdag ngayon sa oras na ito, na lahat tayo, kailangan natin makinig dun sa boses ng Panginoon sa atin. Amen? Kasi ayun yung magdadala sa atin sa tagumpay. Ayun yung magdadala sa atin sa maayos na buhay. Gusto niyo po bang mawala? Huwag niyo na po subukan. Kasi mahirap po. Alam niyo po, yung isang bagay lang na mapapanatili sa atin sa Panginoon is para tayong tupa sa Kanya na lagi nakikinig. Lagi tayong parang, Lord, ano ba yung gusto mo? Ano ba yung kailangan mong gawin? Kasi pag hindi ka na nakinig, mawawala ka na eh. Amen? At dun, katulad na nangyari sa buhay ko, may ilalayo ka ng Panginoon, yung dati mayroon ka, mayaalis ng Panginoon sa iyo yun, na parang maiisip mo sa sarili mo na parang, wala pala talaga ako, kundi ang Panginoon lang pala talaga. Siya lang talaga. Amen? So yun lang po, magandang hapon po sa ating lahat. Palakpakan natin ang Panginoon, yung malakas, grabe. Bro, yung tubig mo, nakalimutan mo. Amen, palakpakan natin ang Panginoon, yung malakas. Siguro, hindi man tayo naalis sa church, pero at times sa mga buhay natin, tayo ay nakakalimot. Di ba? Alam nyo, pagiging makalimutin ay isa sa ugali ng tao na sometimes hindi mo pwedeng matanggal. Ang tao, minsan likas tayo na pag tayo ay may ibang ginagawa, kung ano yung mga bagay na nagagawa natin mahalaga dati, ay nakakalimutan natin. Sometimes sa Israel, nangyari din yan. Noong time na ang pinakamalakas na bansa o ang pinakamalakas na institution noong panahon na yon ay Egypt, pinadala ng Panginoon si Joseph. Si Joseph, sino ba si Joseph? Si Joseph ay isang normal na tao lamang. Actually, si Joseph, hindi siya tinuring na mahalaga sa pamilya nila. Actually, si Joseph, isa siya sa bunso. Favorite lang siya actually. Pero yung mga malalakas, syempre, mas malakas yung kuya niya. Merong mga mas gwapo sa kanya. Pero si Joseph, ang nakita ng Panginoon na malapit ang puso sa kanya. At ang nangyari kay Joseph, we know the story. Nabenta siya ng mga kapatid niya. Ang nangyari sa kanya, nabenta siya kay Potiphar. Marami pinagdaanan si Joseph na hindi maganda. Tama po ba? Pero at the end, dahil si Joseph hindi sumuko, dahil si Joseph inunawa ang Panginoon, alam niya na ang plano ng Panginoon ay mabuti, hindi siya sumuko. Doon ko naunawaan yung salitang, my plans for you is to prosper you, not to harm you. Sabi ko sa Panginoon, Lord, ba't kailangan mo pa isama yung word na to harm you? Kasi pag sinabing to prosper, lahat yun eh. Pag sinabing to prosper, kasama ang finances, kasama ang pagkatao mo. Pag kasama yung prosperous, kompleto. Jam pack yun, kumbaga, one pack. Pero ba't sinabi ng Panginoon na not to harm you? Kasi para sa akin, naunawaan ko na pag ikaw
gusto mo makarating doon sa gusto mong marating, meron kang mga hindi gusto na dapat gawin. Ano yung coach? Kunyari, gusto mong sumweldo. Sino ba gusto sumweldo? Lahat. Pero bago ka sumweldo, gusto mo ba yung gagawin mo? Anong gagawin mo bago sumweldo? Tutulog ka lang ba? Hilata ka lang ba? Kakain ka lang ba ng lechon dyan sa tabi-tabi? At mamaya-maya, sisweldo ka na? Hindi. Anong gagawin mo para sumweldo ka? Kailangan mo magtrabaho eh. Sino ba gusto magtrabaho? Gusto niyo magtrabaho eh kung walang sweldo? Wala. Lahat nagtatrabaho kasi merong sweldo. Pero, kung hindi mo gagawin yung hindi mo gusto, makukuha mo ba yung gusto mo? Hindi. Sa buhay sometimes, merong mga bagay, sabi ko nga dito, minsan na, pag nagpipreach ako every Sunday, hindi lahat ng ayaw mo masama para sa'yo. Hindi lahat ng hindi mo trip, masama para sa'yo. Actually nga minsan, yung trip mo, yun yung masama para sa'yo. Generations to generations, yung mga Kristiyano na tulad natin, ano nagpabaksak sa kanila? Ano nagpawala sa kanila sa Panginoon? Di ba yung mga trip nila? Si Samson, macho, malakas, lingkod ng Panginoon. Di ba? Ano trip? Chicks ang trip eh. Sabi nga ng Panginoon, pwede ka naman chicks, basta Israelita. Lord, ayoko na Israelita, gusto ko ibang lahi. Gusto ko yung medyo wild, sabi ni Samson. Medyo wild. Di ba? Yung trip niya eh. Tama? Ayaw nang gawin yung gusto ng Panginoon. Kinakalimutan niya, pilit niya kinakalimutan yung gusto ng Panginoon. Ano nangyari sa kanya? Dinala yung maganda niyang trip sa hindi magandang sitwasyon. Alam nyo, in the same way, balik natin kay Joseph. Si Joseph, sinunod niya yung mga hindi niya trip. Okay ba yung naglalampaso ka? Galing ka sa pamilya nila, paborito siya? Kaya nga inggit sa kanya yung mga kapatid niya. Saan siya dinala ng Panginoon? Dinala siya sa isang posisyon na alipin, naglalampaso. Sino gusto dito maglampaso? Ang ministry mo maglampaso ng church. Walang masama sa paglalampaso. Pero yung mga nakikita natin sa palabas, kawawa masyado, naglalampaso, umiiyak, ang tubig, yung luha. Kung titingnan natin yung sitwasyon, di maganda di ba? Lalo na kung paborito ka. Siguro naisip mo, paborito pa naman ako sa amin, kaya naglalampaso ako. Naalala ko dati, sa magkakapatid, ako ang panganay. Dati, pag bakasyon, sila Braille, tatawagan na yan ng lola ko. Oh, bakasyon na, dito na kayo sa Mandaluyong. Eh, kilala ko yung lola ko. Pag nandun ka sa Mandaluyong, para kang prinsipe doon. Wala kang gagawin doon, kundi mapapagod kang kumain, mapapagod kang maging masaya doon. Lahat ng gusto mo, bibigay nun sa'yo. Kasi kami parang mga unang mga apo eh. Kaya parang paborito kami. Pero ang pinaka-paborito ng lola ko, ako. Pero noong time na yun, dahil syempre panganay ako, sabi ni Papa, sige, sila Braille, simula kay Gia, sumama sa Mandaluyong. Pero, Papa, bakit simula kay Gia? Kasi ikaw, maiwan ka dito. Sabi ko, baka may magandang posisyon. Sabi ni Papa, dito ka sa shop. Pambira isip ko, anak na may-ari. Sa shop. Eh, syempre, boss ako. Mag-uutos ako doon. Lampasuhin mo yan. Ano ba? Ang bagal mo. Ay, wala. Yun na naisip ko, trabaho ko eh. Yun na naisip ko. Pagdating ko doon, no? Dahil ako sa branch. Naalala ko yun, Roosevelt yata. Doon ako sa branch. Ganun ba ako doon? Kasi syempre, first time ko mapunta sa opisina namin. Pinakilala ako ni Papa. Ito ang panganay kong anak, si Genesis San Pedro. Sabi ko, ako yun. Sino ka? Yabang eh. Sabi ni Papa, ilabas mo yung lampaso tsaka map. Ilabas mo. Sabi ko, ilabas mo daw. Nilabas ng ganun. Sige, Nico, maglampaso ka na dyan at mag-map. Ano? Bakit ako? Ang ginagawa ko, ako yung nagpupunas ng mga salamin namin sa shop, naglalampaso ako doon. Hindi ko maunawaan. Sabi ko, pambira, di ba anak ako? Tapos ako, dadali mo ako dito. Sa bahay natin may mga katulong. Dati meron pa akong personal na yaya.
Pag mayroon ako kailangan damit, yung long sleeve, yung stripes, yung red. Pag nagdala siya ng stripes na red, hindi yan, yung merong polka dot sa likod. Ang lupit no? Kabisado niya damit ko, pag umaga, pag gumising ako, yung breakfast ko, naka-ready na yan. Toto Nico, breakfast na. Tapos pagdating doon, maglalampaso ako. Sino may gusto nun? Wala. Si Joseph, ganun siya eh. Siya yung paborito sa kanila, pero saan siya dinala ng Panginoon? Maglampaso. Anong ginawa ni Joseph? Naging tapat. Naging tapat siya sa ginagawa niya, di ba? Pero anong nangyari? Napagbintangan. Rapist. Napagbintangan rapist. Naranasan mo na ba yun? Tinan mo yung katabi mo. Yung itsura. Napagbibintangan bang rapist? Madalas! Ikaw, G! Brain mo si Joseph, tapat siya. Likod siya ng Panginoon, tapat siya pero napagbintangang rapist. Ang hirap ng gwapo no? Gwapo na, Christian na kasi, gwapo na. Napagbintangang rapist, ano nangyari? Naging alipin, binaba pa. Anong ginawa? Naging ex-convict, nakulong. Ex-con na siya ngayon, hip-hop na siya ngayon. Yo, tattoo rito. At doon habang nakakulong siya, hindi siya kinulong ng 3 araw. Taon siyang kinulong. Pero to make the long story short, dahil si Joseph, naisip niya, laging sinasabi doon sa Bible, and God was with Joseph. Hindi ko nakita si Joseph doon, hindi ko nakita si Joseph nagsisisigaw doon. Hindi ko nakita doon, di ako rapist, Lord, ba't ka ganito? Gwapo lang ako. Masama ba yun? Hindi eh. Nakita natin doon na si Joseph, alam niya na may plano ang Panginoon sa kanya. Na lahat ng ginagawa ng Panginoon is to prosper him, not to harm him. Meron mga parts sa mga buhay natin na sometimes siguro hindi mo maunawaan. Lord, akala ko mahal mo ko, ba't sa ganito mo ako dinadala? Lord, ba't kailangan ko itong pagdaanan? Ang hindi natin alam, kailangan mong pagdaanan, yung mga kailangan mong pagdaanan para meron kang matutunan. Para meron kang malaman na hindi mo nalalaman. Para meron kang makita sa sarili mo na hindi mo nakikita. Pagkatapos ng lahat ng yun, inangat siya ng Panginoon, di ba? Ano nangyari? Dahan-dahan ba yung pag-angat ng Panginoon? Galing alipin, naging supervisor, naging warrior, naging ganito. Ganon ba yung pag-angat ng Panginoon? Hindi. Ang pag-angat ng Panginoon sa kanya, kanang kamay ka agad, Vice President agad. Kaya pala sabi ng Panginoon, sa Malakay 3:10, ibigay lang daw natin yung 10% at anong gagawin niya? Ibubuhos niya yung ulan ng pagpapala. At sabi dito, He will open the floodgates of heaven. Pag ang floodgates pa, pag bumaha, dahan-dahan. Nung undoy, bakit maraming namatay? Dahan-dahan ba yung baha? Uy, dahan-dahan ang baha. Guys, bumabaha, dahan-dahan. Hindi. Ano nangyari? Binuksan yung mga dam, di ba? At lumapas yung gates. Dahan-dahan ba yon? Parang gripo? Hindi floodgates yun. Pag sinabi mo floodgates, biglaan. Naunawaan ko doon, okay lang palang sometimes magtiis. Okay lang pala sometimes na magtiis at sumunod lagi sa Panginoon. Kaya pala, sabi ng Panginoon, merong mga taong nauuna na mahuhuli. Pero merong mga mahuhuli na mauuna. Hindi pala dahil engot sila kaya sila nahuli. Nahuli sila kasi sinusunod nila yung Panginoon at dumadaan sila sa proseso. Si Joseph ba mukhang huli? Yung mga kapatid niya, syempre, nung nakulong si Joseph, nabenta siya, mukha siyang huli. Yung mga kapatid niya nauna sa kanya, Joseph, buti nga sa'yo. Pero after a while, ano nangyari? Nung tama na, inuna niya ang Panginoon, anong ginawa ng Panginoon? God opened the floodgates of heaven. And from being a servant, Joseph became a vice president of the most powerful country in the world at that time. Dahan-dahan? Hindi guys, hindi dahan-dahan pa nagpala ang Panginoon. He will open the floodgates of heaven. To those people that's willing to follow the Lord. Ano si Arvin, katulad ng sinabi na kanina ng huli,
nangyari daw sa kanya yun kasi hindi siya sumunod. Si Arvin na nakilala ko siya, lahat ng sabihin ko dyan, susundin yan. Kaya niyang maglakad simula Luzon, papunta rito. Dati iniipon niya yung pera niya kasi sabi ko, ako hindi ko to alam eh, nung huli ko nalalaman, sabi ko, guys, kailangan natin ng fund. Kasi may gagawin tayo. So, ito yung amount na kailangan natin gawin. I think that was 7 years ago. Ewan ko ilang taon ako noon or 8 years ago. At si Arvin, hindi siya nagpapalya doon. Lagi siyang may fund na lagay. But ang uli, by the longest time, nung nalaman ko, yung pamasahe niya pala, imbis pamasahe niya, iniipon niya, nilalakad na lang niya para makalagay siya doon sa fund na yun. At nung napunta ako sa bahay nila, kasi hindi rin siya, di ba yung iba parang nagpapaawa, ganun. Si Arvin hindi. Pag nakita mo yan, masaya, ganun. Coach, anong gagawin natin? Ganun. Bible study kami dito, gagabihin kami, ganun. Uwi siya sa kanila. At lagi masaya pag nakikita ko. Tapos nung napunta ako sa kanila, di ba sabi na kanina, dumating na time na susunduin siya. Nakapunta ako sa kanila. Yung bahay nila, guys, mga ganito lang. Yan, hanggang kay RG. Tapos, ilang kayo nakatira doon? 15 sila na nakatira sa loob. Luwag, di ba? Luwag. Kaya nung pagpunta ko doon, gulat ako. At parang, nabasag yung heart ko actually kasi dala ko doon yung pickup. Pagpasok ko sa pickup, naiyak ako sa Panginoon kasi sabi ko, Lord, ito si RB like ko inutusan, wala ako narinig dito. Sumunod to, lagi susunod. Sabi ko, huwag mong gawin yan, dito tayo. Huwag kang absent, dito tayo ngayon. Yes, coach, ganyan. Lagi masunurin. Anong ginawa ng Panginoon? Katulad sa sinabi ng iba, pag inuna mo ang Panginoon, pag dumating yung tamang panahon na maayos na yung inaayos sa'yo ng Panginoon, He will open the floodgates of heaven. Si Arvin, hindi na mo akong kawawa ngayon. Sabi niya nga, building yung bahay niya eh. Sobrang laki. May motor siyang sarili. At maganda yung naging sitwasyon niya, inangat siya ng Panginoon. Ganun din yung nangyari kay Joseph eh. Inangat ng Panginoon eh. Kumbaga, ang nangyari doon, yung mga Israelita na nagugutom, yung mga kapatid niya, ano nangyari sa ending? Pinatawag ng Pharaoh, di ba? Tapos doon na tumira din sa Egypt. Sa tingin nyo, naging kawawa sila doon. Hindi, nakatira sila doon sa magagandang bahay doon. Kasi bakit? Si Joseph yung ginamit ng Panginoon para maligtas sila. Namuhay sila ng isang magandang klase ng buhay, galing ng mga normal na tao, naging para mga prinsipe, naging para mga royalty. Bakit? Kasi may relasyon sila sa Panginoon, hindi naman dahil magaling sila. Si Joseph ba naangat dahil magaling siya? Dahil ba matalino siya? Hindi. Naangat siya dahil marunong siya mag-interpret ng palaginip. Amen? Skill ba yun? Natututunan ba yun? May course ba na ganon? Ang course na yun, pag pinag-aralan mo, pag minanaginip, alam mo yung ibig sabihin? Hindi. Ano lagi sinasabi ni Joseph? Yung pag-interpret ng palaginip, binigay sa kanya ng Panginoon. Ibig sabihin yun, nagpaangat sa kanya doon, hindi yung siya. Pero dahil ang Panginoon meron siyang relasyon, binigyan siya ng abilidad na isang araw na gamit niya para siya umangat. Amen? Palakpakan natin ang Lord. Pero ito yung twist. Ito yung topic ni Arvin eh. Si Joseph ba immortal? Isang araw, namatay din siya. Isang araw, yung mga lahi nila, yung mga unang mga kapatid niya, syempre, nagkaanak, at yung mga kapatid niya, tumanda na rin, namatay. Namatay na sila. Isang araw, yung Pharaoh, yung pinaka parang president, hindi parang president, yung president talaga doon, syempre, tumanda rin yun. Ano nangyari? Namatay din, sino pumalit? Anak niya. At yung anak niya, minsan napatingin sa siguro, terrace nila, nakita niya, bakit ang daming hindi Egyptians dito? Sino ba yung mga yan? Sabi niya, mga Israelites. Ba't nandito yan? Hindi naman mga taga-Egyptian. Patawag niyo nga yung mga leader niyan. Pinatawag yung mga leader ng mga Israelites, humarap dun sa Pharaoh. Nung anak ng Pharaoh, siya na yung Pharaoh ngayon. Sino ba kayo? Ba't kayo nandito? Alam niyo, hindi sila nakasagot. At alam niyo nangyari pagkatapos nun? Nung time ni Moses, ginagalang pa ba yung mga Israelites?
Sa Egypt? Sino sila sa Egypt? Bumalik sila sa pagiging alipin. Anong kasalanan nila? Pumatay ba sila? Nang-rape ba sila? Nagdroga ba sila? Minsan tayong mga tao, masyado tayong mapili sa kasalanan. Parang, pag kunyari, may umiinom, ay, masama-asamang tao niya. May addict, masama yan. Pero yun ba yung naging kasalanan ng mga Israelites kaya sila bumaba ulit? Hindi naman eh. Hindi naman sila nag-inom. Hindi naman sila kumano ko ng kasalanan. Anong ginawa nila? Ano lang nangyari sa kanila? Nakalimot sila eh. Alam mo, minsan, pag inaangat ka na ng Panginoon, yun yung time na ikaw nakakalimot. Kaya nga sabi nung iba, minsan lulungkot ako, mga young people nagsimula sa church. Tapos nung gumraduate na, nagtatrabaho na, wala na. Hindi mo na makita sa church. Minsan may narinig ako mga kasabayan ko dati, sabi sa akin. Ini-invite ko kasi sila ulit. Sabi ko, guys, church naman tayo, ganun. Ano nangyari sa atin? Pambira. Dati tayo mamainit sa church eh. Ang banggit lang nila lagi sa akin, yung church, graduate na ako dyan. Na parang yung church, stepping stone lang. Akala siguro ng mga Israelites, stepping stone lang yun. Parang one day, billionaire lang yung nangyari sa kanila. Ano nangyari? Nakalimutan nila ang Lord. Kung sinagot sana nila, sino ba sila? Let's say, tanungin sila, sino ba kayo? Ano dapat sagot nila? Ano dapat sagot? G, kunyari, ikaw yung leader doon. Sino ba kayo? Gamitin mo yung mic mo. Wala. Sino kayo? Kami yung yung DP ni Joseph. Sino si Joseph? Sam. Anong ginawa ba ni Joseph? Pinalago niya yung tawag doon. Basta pinalago niya yung Egypt. Paano niya ginawa yun, Edgy? Binigay sa kanya ni God na mag-interpret ng panaginip. Sino ba na naginip? Sumagot ka! Sino na naginip? Si Ricky? Si Joseph. Si Joseph ba na naginip? Ibang Biblia yung pinasa mo. Sino na naginip, Ryan? Si Pharaoh. Kung sana sinagot nila yon, ano sasagutin ng anak? Wow! Kayo pala yung tinulungan yung tatay ko at hindi kami naghirap. Kaya lalo kami umaman dahil sa inyo. Pagpalain yung mga taong yan. Dapat ganun eh. Nasagot nila wala. Ano sabi? Simula sa araw na to kayo, alipin kayo lahat. Ang pinakamahirap na sitwasyon sa tao is yung makalimot ka sa Panginoon. Yung parang feeling mo, kaya mo mabuhay kahit walang Diyos. Kaya mo mabuhay sa pamamagitan ng sarili mong lakas. Hindi. Lahat ng lakas ng tao kukulangin. Kasi merong mga bagay na tanging Diyos lang ang makakagawa. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Ano nangyari sa kanila? Dahil ang Panginoon hindi nakakalimot, pinadala niya si Moses para ipaalala sa mga Israelites na siya ang dahilan kung bakit sila umangat. At alam niyo, hindi tumigil ang Panginoon. Si Moses lang ba ginamit? Ang dami, di ba? Hanggang sa dumating yung time na hindi na masyado naniniwala yung tao, sino yung uling-uling pinadala ng Panginoon? Yung anak na niya mismo. Para hindi ka makalimot. Pinadala na niya yung sarili niyang anak para ma-realize mo sa sarili mo na ikaw hindi mo kaya mag-isa. Na ikaw, malaki plano ng Panginoon sa'yo, pero hindi yun mangyayari kung wala ang Panginoon. Ang plan ng Lord ay mawawala ng halaga kung wala yung Lord. Gustong-gusto niya na lahat tayo. Gustong-gusto niya na lahat ng anak niya, mangyari yung plano niya. Wala namang magulang na magpaplano na masama sa anak. Lahat ng plano ng magulang sa mga anak ay maganda. Pero kadalasan hindi ito nangyayari dahil ba sa magulang? O dahil sa anak kasi ayaw sumunod.
Pinadala ng Panginoon si Jesus to fulfill the plan, na maalala ng tao na merong Diyos na nagmamahal sa'yo, na merong Diyos na nagkatawan tao, na hindi ka sinukuan. Hanggang sa dulo, hindi ka sinukuan, nakipag-hand in hand sa'yo, inunawa ka, pinakita na kaya niya rin maging tao, pinakita niya na kaya na makipagkapwa-tao sa ating lahat. Ang Panginoon ba na bumaba? 30 years old na agad. Para tadan, nandiyan si Jesus. Ako ang tagapagligtas, pako niyo ako. Pagpako, yes, tapos na. Hindi. Nagsimula siya sa pagiging bata. Nautusan ba siya? Yes. Napagalitan ba siya sa Bible kung nagbabasa tayo? Napagalitan ba siya? Yes, di ba yung umalis na sila, Maria at si Joseph, tapos si Jesus na iwan sa temple? Ano ka ba? Ba't di ka nagpapaalam? Pero yun mo, Diyos yun, sasabihin mo hindi nagpapaalam? Parang sabihan ako ni RG, Coach, ba't late ka? Hindi ka nagpapaalam. Bakit, G? Parang maisip natin, lokas naman nila Maria. Pero mo yung Diyos na lumikha ng buong lahat na nakikita natin, inutusan na niya sa bahay, ano yun mo, maglaba ka. Sa tingin ko, si Lord naglaba. Tama? Maghanda ka ng pagkain. Hilutin mo ko. Pero si Lord, ginawa niya yun. Nagkatawang tao siya para sa atin, para hindi tayo makalimot. Sa tingin nyo sa langit, ginagawa niya, hindi. Siya yung Diyos ng mga Diyos, hari ng mga hari. Pero bumaba siya dito para yung tao maniwala. Para hindi ka makalimot. Amen po ba? Lastly, guys, si Eva at Adan, before sila magkasala, they had a great life. Tama? Because they always listen to the Lord. At lagi nilang inaalala yung salita ng Panginoon. Ang ganda ng relasyon nila sa Panginoon eh. At lagi nila inuuna ang Lord. Ang nangyari sa kanila, they lived a life na maganda. Amen? The best life. This is the best time of our lives. Yun yung nililive nila eh. Pero sa isang relasyon, ba't nasisira? Ba't nasisira ang relasyon? Ano yung kasabihan ng mga Pilipino? Nasira ang relasyon namin dahil meron nag-ahas. Tama? Merong sinulot yung relasyon. Anong ginawa ni Satanas? Sinulot niya yung relasyon eh. Ginawa niya na makalimutan nila yung sinabi ng Panginoon at pakinggan ng mga tao yung sinabi ni Satanas. Ano nangyari sa kanila? Napatalsik sila sa garden. At alam niyo ba, nakakalungkot kasi hanggang ngayon ganun pa rin ginagawa niya. He will use everything para makakalimot ka sa Panginoon. Pwede yung career mo. Pwede ba gamitin yung career para makalimot ka sa Panginoon? Pwede yung edad mo. Pwede yung yabang mo. Ay hindi, lalaki ako eh. Okay na ako. Anong kailangan ko? Pera mo, pwede. Ba't kailangan mo ng Diyos kung mayaman ka? Tama? Profession mo. Ang ganda naman ng profession ko sa buhay. Ba't kailangan ko ng Diyos? Maraming gagamitin ng demonyo para sa'yo para maisip mo sa sarili mo na hindi mo kailangan ng Panginoon. Kasi lahat kaya patawarin ng Diyos. Pero yung isip ng tao na hindi na kailangan ng Diyos, yun yung isang sitwasyon na hindi kayang patawarin ng Panginoon. Kasi hindi ka niya mapapatawa dun eh. Sabi ng Panginoon, kailangan maniwala ka eh. Kung hindi ka maniniwala sa Kanya, wala siyang magagawa. Amen po ba? Today, sa preaching na ginamit ng Panginoon si Arvin, it's really a good preaching. Kahit ako, I'm reminded of things na I forgot. Nasabi ko sa Panginoon, God, I need to remind myself na kaya ako nandito ngayon. Kaya ako nakakaranas ng magandang life. Kaya ako nakakaranas ng mga magandang sitwasyon na nangyari sa akin. Yung mga na-enjoy ko na blessings from the Lord. It's not because I'm great. It's not because I'm smart. But because I have a relationship with the Lord. It's because God's living in me. And that life lives in me, kaya may life na lumalabas sa akin. And I want you to look at your seatmate right now. Dati nung una mo yung makita sa church, hindi naman ganyan yan eh. Di ba? Mas pangit na ngayon. Or kung may bago dito, yung mga bago na nakakilala sa Panginoon, di ba, hindi naman sila ganyan eh. Pero nakakilala sa Panginoon, change began to happen. Evolution began to happen. Tama!
It's because we have a relationship with the Lord. Can you look at me right now? Tingnan niyo ako maigi. This is simple, but it's important. Kamusta yung relationship mo sa Panginoon? Is it still intact? Or merong mga sumusulot sa relasyon mo sa Panginoon? Remember, lahat daw na nararanasan natin, yung plan ng Panginoon is to prosper you. May magandang dulo. But you need to follow the Lord. Punta nga dito yung bata na yun, naka-red, tas kwelyo blue. Tiga. Ayaw na kagad sumunod. Ayun na lang, yung naka-polo dyan sa taas. Oh, halika rito, Briso. Si Ricky na lang, halika rito, Ricky. Oh. Okay. Paalala ko dati nung bata pa ako. Hindi ko nyari bata siya. Nung bata pa ako, palaglalakad kami sa mall or may ginagawa kami kasama ko yung papa ko. Lagi ako nakahawak sa kamay niya. Pag binibitawan ko siya, Papa, ayoko! Maliligaw ako. Kakapit siyang ganyan. Ang higpit ng kapit niya. At pag naglalakad kami, lagi siyang nakakapit sa akin. Lalo na pag ako, matatakotin kasi ako sa matataas. Pag nasa mataas kami, sabi ng papa ko sa akin, Nico, sa akin ka lang tumingin. Sa akin ka lang tumingin. Yan. Pag naglalakad kami, sa akin lang siya nakatingin. At hindi ako natatakot. Kasi sa akin siya nakatingin eh. Ano pa? First time ko mag-swimming, hindi ako marunong lumangoy. Sabi ng papa ko sa akin, Nico, talon. Talon sa tubig. Nandito ako, talon. Kunyari ikaw ako, talon ka. Yeah! Galing, di ba? Woo! Tatalon talaga ako. Kasi nakita ko yung papa ko nandun eh. Hindi ko iniisip yung sarili ko lakas kasi maliit lang ako eh. Pero pag nakikita ko yung tatay ko, laki niya, kahit labas-labas yung mga ribs niya, payat pa siya noon, naisip ko, tatay ko to, hindi ako papabayaan nito. Habang lumalaki ako ng lumalaki, sabi ko pa sa papa ko dati, Pa, pag ako naging karoon ng asawa, kasi like kami magkatabi sa kama eh. Kasi nung bata ako, lagi ako dito natutulog sa dibdib ng tatay ko. So yung amoy niya, tsaka yung init ng katawan, parang lagi ko hinahanap. So pag matutulog ako, lagi kami tabi. Naalala ko nung bata ako, sabi ko sa kanya, Pa, pag lumaki na ako, tapos may asawa na ako, sabi niya, anong mangyayari? Gusto ko, 3 pa rin tayo. Doon ka sa gitna, Pa. Pag-asawa ko, 3 tayo. Alam, sa isip ko, ayaw ko mahiwalay sa tatay ko. Kasi alam ko, kailangan ko siya. Alam ko, wala akong magiging problema pag nandun siya. Pero pag lumaki na, halika dito, Maya. Binata, may itsura, chinito. Parehas pa kami ng kupit. Kulot ka lang. Malaki ang dibdib. Pag ginawa ko yung kamay, ano sabihin ng mga gantong edad? Ano ba, Pa? Yak! Pag ginawa ko mo, kakayap, ano na ako? Maya, nagpapawisan yung likod mo, Maya. Ano ba? Kaya ko na to. Maya, meron ka pang laway dito. Ano ba yan? Di ba, parang, uneasy na eh. Pag sinabi ko, Maya, halika dito, tayo punta. Ayaw na kumapit niyan. Kaya ka, outsold na lang ako pa. May pupuntahan tayo, Maya. Hindi, may lakad ako. Habang lumalaki yung tao, nakaisip tayo na kaya na nating mag-isa. Tama po ba? Palakpakan natin ang Lord. Pero sa totoo lang, the more we grow up, the more we need the Lord. Kasi pag bata ka, wala namang ibang, may mga problema na ba yung bata? May Meralco bilis ka na ba pag bata ka? Pero problema mo na yan. Wala eh. Pero pag umidad ka na ng mga ganito, katulad natin, dyan tayo nagkakaroon ng problema, hindi mas kailangan mo ng tulong pag ikaw ay lumalaki. Tama?
At tinan niyo yung ending ng buhay natin. Ang tao pag matanda na, kaya ba mag-isa? Yung lolo nyo kaya mag-isa? Hinahabol pa kayong gangayon. Hindi kayo dito. Hindi na, di ba? Kailangan na nila ng kasama. Sabi ng Panginoon, seek ye first the kingdom of the Lord, and all these things shall be added unto you. Alam nyo guys, bottom line, our relationship with the Lord is the best relationship and the permanent relationship na dapat meron ka. Amen? Can we all stand right now? If you feel right now that today, you need to reconcile your relationship with the Lord. Nasabi mo sa sarili mo, Lord, medyo nakakalimot na pala ako. Thanks for this preaching na napaalala sa akin na I need to fix my relationship with you. If you feel that right now, you can come freely and let's pray. Let's pray. And as you come forward, talagang i-feel mo lang yon. Sabi mo sa Panginoon, Lord, gusto ko solid yung relationship natin. Let's sing, Savior. Savior, He can move the mountains. Yes, Lord, you can. My God is Mighty to save. Oh, Lord, you're mighty. He is mighty to save. Oh, forever. Forever. Author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered. One more time, Savior. Savior, He can move. Lord, you're mighty to save. For my God is mighty to save. He is mighty. Lord, forever, forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus, come on, guys, for the last time, Savior. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Come on, guys, shine your light up. Conquered the grave. Shine your light up. Let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light in. Let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Taas natin ating mga kamay sa Panginoon. Savior, He can move the mountains. For my God is mighty Lord, to you're mighty, Lord, and you're always there to save. save. He is mighty to Lord, forever, save. the author of my salvation, the author of my life. He rose and conquered the grave. Jesus conquered. For the last time, Savior. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Father God, we thank you this morning, God, for reminding us, Lord, na Lord, you never fail, Panginoon, sa mga buhay namin. You never stop, Panginoon, to always search for us, Panginoon. Sabi mo, Panginoon, kung sa 100, Lord, merong isa tupang aalis, sasabihin mo, Panginoon, aiiwan mo yung 99 para sa isa na yun. Lord, kami, Panginoon, whenever things happen with our lives, Panginoon, sometimes nakakalimot kami. Sometimes we made stupid decisions in our life. Pero, Panginoon, you're always there to look for us. You're always there to forgive us, Panginoon. You're always there, Panginoon, to understand, Lord, yung mga sitwasyon namin. Panginoon, sa umaga pong ito, Panginoon, alam ko, Lord, kumikilos ka sa lugar na to.
Alam ko, Panginoon, meron ka mga nire-remind sa amin. Alam ko, Panginoon, na-reflect namin ngayon, Lord, na everything that we are, naging ganito kami, Panginoon. Kasi, Lord, may maganda kami relationship sa inyo. Lord, today, Panginoon, unang-una, Lord, humingi ako ng apology sa inyo, Panginoon, for sometimes forgetting you in my life. Lord, marahil, Lord, it's because of my career. Naging busy ako sa career. Lord, naging busy ako sa school. Naging busy ako sa relationship. Naging busy ako sa mga bagay-bagay, Panginoon. But today, Lord, I understand and I'm reminded, Panginoon, na Lord, you are the greatest gift of all. That this Christmas, God, you are that God that became a person, Lord, that gave His life for me. That's why I'm here. Lord, you are the author of my salvation. You are the author of my life. You are the author of my happiness. Lord, you are the author of everything that I am. Panginoon, salamat, Panginoon. Today, God, this is a celebration in heaven, God, because a lot of us, Lord, have reconciled ourselves with you. Lord, I believe, Panginoon, na mas lalaki pa, Lord, ang grupo na ito. Lord, mas lalaki pa yung life namin. Lord, mas maka-impact kami sa mas marami pang tao, Panginoon. Yung passion namin, Lord, mas lalo lalago. Panginoon, because, Panginoon, connected kami sa'yo. Lord, salamat. Walang iba pa itaas, Lord, sa hapon na to. In Jesus' name we pray. All may say, around. Amen.